Magandang araw mga bata! Magandang araw! Masaya akong nakita ko yung araw. Ngayong araw, bago tayo dumako sa ating leksyon o sa ating klase, ang gagawin muna natin ay, ano? Very good, manalangin. Okay, bago tayo manalangin, may isang tanong muna ako. Bakit kailangan natin manalangin? Okay, very good. Kailangan natin manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon at tulungan tayo sa ating pag-aaral. Kaya importante talaga ang manalangin. Very good. So, tumayo kayo at tayo ay manalangin. Dear God, thank you for this day that you've given to us. Salamat sa araw na iyong binigay. Salamat sa blessing. Salamat sa protection. Salamat sa gabay. At bigyan niyo po kami ng lakas at katalinuhan. Maraming salamat po, Ama. Amen. Amen. Ngayong araw, mga bata, excited na ba kayo kung ano ating layunin? Mabuti. Pero bago tayo pumunta sa ating klase or sa ating leksyon, kailangan muna natin malaman kung ano ang ating mga bawal gawin dito sa ating classroom. Una, ang bawal natin gawin ay bawal makipagchismisan sa katabi. Bawal makipagharutan. Naintindihan ba? Pangalawa, sa akin lang tumingin at wala nang titingnan na iba dahil si teacher ay silosa. Pangtatlo, makinig at makinig at mag-listen. No? Tinagalog lang ni teacher, no? Pero, ang sabi dyan ay dapat kayong makinig at sa akin yung focus ninyo. At pang-apat, linisin ang mga ilalim ng mga upuan at pag-uwi, bawal dapat makalat. Dahil, importante ang kalinisan sa ating paligid para hindi tayo very good. So ngayon, alam niyo naman ang bawal sa ating classroom. Ang bawal sa ating classroom ngayon, sino ba ang lumiban sa ating klase? Okay, masaya akong narinig yan. Wala talagang lumiban sa ating klase. Okay, so ngayon, kaya walang lumiban. Sino ang nakaalala sa ating leksyon kahapon? Ay, sorry, Sunday pala kahapon. Linggo pala kahapon. So, sino ang nakaalala sa ating klase nung Friday? Yung Biyernes, sino nakaalala? Okay, mabuti. May nakaalala. Okay, Carl, ikaw, ano yun? Okay, mabuti. So, si Carl lang ba ang nakaalala sa ating leksyon nung Friday? Okay, ikaw, Zoe, ano pa? Mabuti, lahat kayo ay nakaalala. At yung mga may assignment, ibigay sa akin mamaya pagkatapos ng klase. Okay, very good. So, ngayong araw, may aktibidades tayong gawin. Okay, ang aktibidades natin ay una. Wait lang ha. Mga bata, alam niyo ba ang anong iba't ibang emosyon ng tao? Bigyan nyo ako ng halimbawa, mga bata. So, ikaw, Carl, anong mga iba't ibang emosyon? Okay, galit. Bakit nagagalit ang tao? Kasi may kasalanan yung isang tao or hindi binigay sa kanya yung gusto niya, kaya nagagalit ang isang tao. Ano pa? Ikaw, Mark, bigyan mo ako ng halimbawa ng mga emosyon. Oh, very good. Takot. Bakit natatakot ang mga bata or ang mga tao? Natatakot sila kasi may multo. Ano emosyon ng takot? Ganyan, hindi pala ganyan ang takot. Okay, ikaw naman, Clark. Bigyan mo ako ng emosyon ng tao. Masaya. Very good. Bakit masaya ang mga tao? Kasi may very good. Tama, pwede rin. Masaya ang tao kasi maraming pera. Nakakasaya ba ang maraming pera? Pwede rin, nakakasaya rin. Pero hindi talaga ang pera ang nakakasaya. And, ang huli, bigyan niyo ako ng panghuli. Malungkot. Okay. Bakit malungkot ang tao? Bakit nalulungkot ang tao? Very good.
Very good, Angel. Nalulungkot ang tao kasi namimiss niya ang kanyang pamilya. Nalulungkot ang tao kasi walang pera. Tama, very good. So, lahat ng inyong sinabi ay tama. Yan ang mga iba't ibang emosyon ng mga tao. So, may papakita akong larawan sa inyo. So, ano ito mga bata? Okay, ito ay malungkot. Sabi nga ni Angel kanina, malungkot. Anong halimbawa ng malungkot? Ikaw, Franz, anong halimbawa ng malungkot? Malungkot siya dahil may bagsak siya. Tama yan. Malungkot dahil may bagsak. Bakit ka nabagsak? Kasi anong ginawa? Walang pumasa ng assignment kasi nabagsak. Yan. Very good yan. Tama yan. Tama yung example mo. Malungkot kasi nabagsak. Ano pa? Ano pang iba't ibang halimbawa ng malungkot? Malungkot kasi hindi binigyan ng lollipop. Tama yan. Malungkot kasi hindi binigyan ng lollipop. Very good kayo, Angel and Franz. Bibigyan ko kayo ng star mamaya para maging happy kayo. So, ito. Anong halimbawa ng happy, ang ng masaya? Or happy sa English? Sa English. Anong halimbawa ng masaya? Masaya ang tao dahil umuwi na ang kanyang magulang galing sa abroad. Tama. Masaya, kagaya nila Angel at Franz, masaya sila dahil ibibigyan ko sila mamaya na ng lollipop ng mga prize para sa kanilang premyo. Okay, naintindihan niyo na ba mga bata kung anong ating gagawin ngayon? Mabuti. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa ating layunin. Ang ating layunin ay una, na ipapakita ang tamang pagtanggap ng kamalian habang itutuwid ito. Pangalawa, nasusuri ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa. At pangtatlo, na isusulat ang dapat at tamang gawin sa bawat pagkakamali. Okay, so mga bata, may babasahin ako na kwento at makikinig kayo ngayon sa akin. Ang gagawin lang ninyo ay makikinig at hindi mag-chichismis sa katabi. Kapag may makikita akong nag-chichismis or nakikipag-usap sa katabi, papaalisin ko at siya ang aking babasahin ng aking babasahin na kwento. Naintindihan ba mga bata? Okay, naintindihan. Kahit naintindihan ninyo, makinig kayo sa aking babasahin. Bigyan nyo lang ako ng 1 minuto para i-prepare ito ang aking story. Naintindihan ba? Okay lang ba sa inyo mga bata? Okay lang. So, bigyan nyo lang ako ng 1 minuto para idikit ito ang aking babasahin. Okay, wait lang muna mga bata. Nagmabadali ba kayo? Wala. Okay. Wala. Hindi man kayo nagmamadali, no? May pupuntahan ba kayo? Wala. Okay. So, ang ating title ng ating story ngayon ay ang parol ni Carla. So, ready na ba kayo na makinig sa akin mga bata? Okay. So, ang parol, ang title ng ating storya ngayon ay ang parol ni Carla. Nagmamadali si Carla sa pagpasok sa paaralan. Nagmamadali siya. Masayang masaya siya sapagkat natapos niya ang kanyang proyektong parol. Katulong ang kanyang pamilya sa paggawa ng kanyang parol. Habang bitbit niya ang parol, lagi ay nasagi siya ng batang nakikipaghabulan sa klaseng ito. Dahil upang mapasagi ang bitbit na parol ni Carla at nasira ito. Nasira ang parol ni Carla mga bata. Anong emosyon dapat ang ating ipakita? Tama yun. Na sira ang kanyang parol. Halos umiyak si Carla sapagkat mahuli na siya sa kanyang klase at nasira pa ang kanyang proyektong parol. Naku, paano na yan? Wala na akong maipapasa kay ma'am, sabi ni Carla.
pasensya na, hindi kita nakita, hindi kita napansin, kasi naghahabulan kami, sabi ng bata. Tutulungan na lamang kita sa pag-uulit ng parol, wika ng bata. Nakasagi. Pumayag naman si Carla at nagsama sila sa pagliwanag ng sa kanyang guro kung bakit ito nasira. Nung araw ding iyon ay magkatulong ang dalawang bata sa pagbuo ng parol ni Carla. Magkasama nila itong pinasa sa guro at naging magkaibigan silang dalawa. So mga bata, naintindihan nyo ba ang aking binasa? O aking storya? Okay, naintindihan nyo. So mga bata, kung naintindihan nyo ang aking storya ngayon o aking binasa, magbibigay ako ng mga halimbawa na okay, magbibigay ako ng tanong. Okay, basahin nyo ulit, magbibigay ako ng ilang minuto na basahin nyo ulit at intindihin ninyo. Kaya, pagtapos ng 5 minuto ay magbibigay ako ng question or tanong. Okay? Okay mga bata? Okay, very good. Okay mga bata, so naintindihan niyo ba ang kwento? Okay, kung naintindihan ninyo, magbibigay ako ng katanungan sa inyo. Okay, una, kung ikaw okay, so tatawag ako ng pangalan at tatayo kayo para lahat tayo ay okay, very good. So, ikaw Mark, tumayo ka at kung naintindihan mo ang ating binasa, tumayo ka. May isang katanungan ako. Kung ikaw si Carla, anong sasabihin mo sa kanya, sa nakasagi sa kanya? Okay. Kung ikaw si Carla Mark, anong sasabihin mo sa nakasagi sa iyo? Or ano ang sasabihin mo? Okay? Anong emosyon ang dapat mong gawin? Mabuti. So, magagalit ka pero, magagalit ka pero, papatawarin mo dahil papalitan, okay, tutulungan kanya. So, tama yun, Carl. So, magagalit ka man, pero papatawarin mo dahil hindi naman sinasadya ng batang nakasagasa sa kanya. So, ang dapat natin gawin ay tulungan na lang natin siya para maibalik sa ayos ang kanyang proyekto or ang kanyang project. Okay. So, ikaw naman, isang tanong naman. Ikaw, princess, tumayo ka at may katanungan ako sa iyo. Paano mo maitutuwid ang batang nakasagi ang kaniyang pagkakamali? Tama ba ang kanyang ginawa? Okay, paano mo daw maitutuwid ang kasalanan ng bata? O tama ba ang kaniyang ginawa kay Carla na tinulungan niya si Carla? Okay, tama. Tama ang ginawa ng bata na tulungan niya si Carla kasi may kasalanan siya. At dapat kapag may kamalit tayo, may kamalit tayong ginawa, dapat nating tulungan or maghingi tayo ng tawad sa ating nagawan ng kasalanan. So, sabi nga nila, hindi nakakamatay ang humingi ng kasalanan. Dapat kailangan natin maging humble. Okay, tama yung ginawa ng bata. Humingi siya ng kasalanan at tinulungan niya si Carla. Okay. Ikaw naman, Zoe. Tayo ka at okay. Tama ba ang ginawa ni Carla na patawarin niya ang bata at naging magkaibigan sila? Okay. Okay. Tama. Tama ang ginawa ni Carla na patawarin ang bata at maging kaibigan sila. So, kayo mga bata, naintindihan nyo na ang ating leksyon. Ngayong araw ay magbibigay ako ng mga activity. So, igawan nyo nito. So, ipasa nyo at answeran nyo. Magbibigay ako ng 10 minutes para ma-answeran ninyo or masagutan ninyo ang ating aktibidades.
Ito. Mm. Mm. Okay, very good. Okay, so lahat ay, meron na ba lahat? Okay, meron na lahat. Okay, 10 minutes. Okay, 30 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so lahat ay nakapasa na. So mga bata, kayan lahat, naintindihan ninyo na ang ating leksyon or ang ating layunin. So kapag tayo ay nagkakamali, dapat nating itutuwid ang ating mga kasalanan. Dahil, okay, very good. Dapat tayo humingi ng tawad sa ating nagawa ng kasalanan para wala tayong kabigatan na mararamdaman. Tama ba o mali? Tama. So, kasi tapos na ang ating klase, ang ating gawin ay isulat sa inyong papel ang ating assignment. Ay magbibigay ako ng assignment ninyo at sagutan ninyo sa bahay at ipasa bukas. Hindi sagutan dito, hindi sagutan sa library, kundi sa bahay ninyo para ipasa bukas. Naintindihan ba mga bata? Okay, naintindihan. Kaya tumayo tayo at manalangin para sa ating closing prayer. Heavenly Father, maraming salamat sa araw, sa leksyon namin ngayon. At Lord, itong leksyon namin ay dapat nilang ilagay sa kanilang isip at damdamin para kapag may nagawa silang kasalanan sa iba, ay humingi sila ng patawad. Lord, i-bless mo kami sa pag-uwi nila, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye mga bata. Maraming salamat.